Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay medyo nagkakainitan na habang nag-uusap itong sina Xu Guangping at Magistrate, kung saan nga rin ay sinabi ni Xu Guangping na meron nga raw siyang inimbitahang isang real master, at ang tinutukoy nga nito ay ang lalaking si Mr. Yu. Dagdag pang sabi ni Xu Guangping tungkol rito sa lalaki, ay ito raw ang ika-32nd generation disciple ng Jinyang Mountain, kung saan ay nagawa rin daw nitong matipon ang essence ng kanyang cultivation, at dahil nga raw dito ay paniguradong wala man lang magiging laban ang double mantises sa oras na sila'y magharap. Sambit naman nga nitong si Magistrate na wag na raw mag-aksaya pa ng oras si Xu Guangping, dahil gaya nga raw ng kanina pa niyang sinasabi ay wala na ang double mantises, kung saan nga ay nai-report niya na rin ang lahat sa State Director. At maya-maya nga rin lang ay dumating na rin dito sa may Pingyang County Hall ang ating bida at si Old Initiator, na agad rin naman ngang sinalubong at binati ni Magistrate. Sabi rin nito na nagpadala na nga raw siya ng report sa State Director, at tiyak na hindi raw magtatagal at malalaman na rin ng lahat ang ginawang kabutihan ng ating bida kung saan ay meron din siyang matatanggap na malaking pabuya, kaya sana naman daw ay magtagal pa siya ng ilang araw dito sa Pingyang. Tugon naman ng ating bida rito kay Magistrate, na mabuti pa raw na ito na lang ang magtabi ng pabuyang kanyang matatanggap at kukunin niya na lamang daw ito sa sandaling kanyang kailanganin. At pumayag na nga din lamang si Magistrate sa sinabi ng ating bida. Hanggang sa lumapit na nga rin sa kanila itong si Xu Guangping, at may pang-asar na tinanong kay Magistrate kung ang ating bida nga raw ba ang tinutukoy nitong master na siyang nakapaslang sa double mantises. Na agad rin naman ngang sinagot ni Magistrate na ang ating bida nga raw yon. Subalit tinawanan nga lamang ito ni Xu Guangping, sabay sabi pa na sadya raw katawa-tawa itong si Magistrate sapagkat naghanap pa talaga siya ng isang binata na magkukunwering isang master. Sambit naman nga ni Magistrate na sana naman daw ay wag basta-basta manghusga itong si Xu Guangping, sapagkat di pa daw naman ito talaga lubusang nakikilala ang ating bida. Ngunit sa kabila nun, ay humagalpak pere ng tawa si Xu Guangping, pagkatapos ay sinabi na pupusta raw siya na kapag talagang ang isang master ang ating bida at hindi basta nagpapanggap lang, ay ang sarili niya mismong bahay ang kapalit at agad niya ring ibibigay dito kay Magistrate. Marahan naman ngang tanong rito ni Magistrate kung talaga daw bang handa nitong ibigay ang sarili niyang bahay, kaya naman nga biglang napaisip at natauhan itong si Xu Guangping, sabay na pamura pa ito dahil hindi niya raw dapat ipinusta ang kanyang bahay, dahil papaano na lang daw halimbawa kung tama si Magistrate at siya ang mali. Pagkatapos ay tumighim rin itong si Xu Guangping at sinabi na tingnan na nga lang daw nila at alamin kung sino ang makakapagsabi kung totoo nga bang master ang ating bida o hindi. Na tinanong rin naman nga agad ni Magistrate kung sino naman daw ba ang tinutukoy nito na makakapagsabi at makakapagpatunay. Sagot naman ni Xu Guangping na syempre isang professional lamang daw ang makakatukoy nun. Sabay sinabihan rin niya si Mr. Yu, na bakit hindi raw nito ipakita sa lahat ang kaya nitong gawin. At may pagmamayabang naman ngang sinabi nitong si Mr. Yu na pagmasdan lang daw siya ng lahat at panooring mabuti. Kasunod ay pumorma na nga ito at naghanda ng teknik na kanyang gagawin. At gamit nga ang apoy niyang kapangyarihan ay pinakawalan niya ito, kung saan nga ay tumama ito sa isang puno dahilan para ito ay maputol at matamba. Na ikinagulat nga ng mga kalalakihang ito at panay ang tanong sa isa't isa kung ano raw ba kaya ang cultivation method na ginamit ni Mr. Yu. Sabay sabi pa ng isang lalaki na napakalakas daw ng puwersa ni Mr. Yu, at talagang kahanga-hanga. Dagdag pa rin itong sabi na kung hindi raw siya nagkakamali ay marahil ang tawag sa ginawang iyon ni Mr. Yu, ay ang Jinyang Mountain Secret Cultivation Method na Burning Heaven Hands, na kung saan ang method daw na ito ang siya ring ginamit kaya natalo ang lahat ng masters sa Chandu Mountain Tournament. Na ikinatuwa naman nga nitong si Mr. Yu kaya't pinuri rin nito ang mga lalaki, sapagkat alam daw ng mga ito ang tungkol sa bagay na yon. Kaya naman nga nagpasalamat ang lalaki tapos sabi pa nito, na napakaswerte daw niya sapagkat nasaksihan niya ngayon ang Burning Heaven Hands technique. Kasunod nga nun, ay nilapitan ni Mr. Yu ang ating bida, pagkatapos ay tinanong siya nito kung siya nga raw ba ang tinutukoy ni Magistrate na siyang nakapaslang sa double mantises, na marahan din naman nga kaagad na sinagot ng ating bida na oo ako nga iyon. At parang ang may pagkadismaya itong si Mr. Yu sa sinabi ng ating bida. Pagkatapos ay sinabi rin nito na sa panahon raw ngayon ay mas mahusay na ang mga kabataan na manloko at magpanggap, kesa mapa-improve ang lakas at kakayahan. At hindi na nga lamang nagsalita pa ang ating bida sa kabila ng mga tinuran ni Mr. Yu. Subalit di pa nga rin tapos itong si Mr. Yu sa paghahambog,
Kaya naman dinuro nito ang ating bida at sinabi na wala raw siyang pakialam kung sino man ang mga taong naloko na noon ng ating bida. Subalit ang sitwasyon daw ngayon ay related sa buhay ng mga tao dito sa Yong Prefecture kaya hindi raw niya hahayaan na gumawa rito ng gulo ang ating bida. Kaya naman nga rin napatanong na lang dito kay Mr. Yu ang ating bida, kung ano raw ba talaga ang nais nitong gawin. Sambit naman nga ni Mr. Yu, na upang maiwasan raw na maakusahan siya na binubuli ang ating bida, ay magbibigay raw siya ng chance, kung saan ay bibigyan niya daw ng 3 moves ang ating bida, at kapag daw nagawa ng ating bida na matake ang tatlong yon, ay hahayaan niya raw ang ating bida na makaalis at kakalimutan niya rin ang lahat ng nangyari ngayon. Dagdag pa nitong sabi na sa kasama ang palad raw pag napaslang niya ngayon ang ating bida, ay wala silang magagawa, kasi natural lang daw yun lalo pat isa nga lamang daw na binata ang ating bida at mukhang wala pa man lang nalalaman, at saka isa pa ay marami daw namang makakapanood at makakasaksi ng lahat sa kanilang dalawa ngayon. May pagka-confident naman ngang nagsalita ang ating bida na si Mr. Yu na raw ang bahala. Total mukhang gusto raw yata talaga nito na makita kung sino talaga siya at kung anong kaya niyang gawin. Kaya naman nga pumorma na itong si Mr. Yu at inihahanda ang kanyang first move gamit ang teknik na Burning Heaven Hands. Subalit bago pa nga lang ito tuluyang aatake, ay naunahan na rin naman agad ito ng ating bida, kaya naman hayon at sapul ito sa kanyang noo, ayan may pa 3 moves pa kasing nalalaman, di alam ay sisiw lang siya para sa ating bida. At yun na nga, napatilapon na lang at napahandusay ang hambojing si Mr. Yu, habang may butas ang noo, hehe kaya pala Mr. Yu kasi goodbye sa iyo na. Pagkatapos sabi pa nga rin ng ating bida, na sobra pa raw ang 3 moves, sapagkat one shot is enough. Ang mga kalalakihan nga rito ay panay ang pag-uusap tungkol sa ginawa ng ating bida, sapagkat di nila inakala ang bagay na yon. Ayon pa nga sa isa na nakita niya daw na tinuro lang ng ating bida ang kanyang daliri pagkatapos ay natumba na lamang si Mr. Yu nang napakabilis, sabi naman ng isa pa na matatawag parent daw ba yung martial arts, gayong napaslang ng ating bida si Mr. Yu nang hindi man lang ito hinahawakan. At dahil nga sa narinig ni Xu Guangping ang mga usap-usapan, ay nanggagalaiti nitong sinang ayunan na di nga raw makatarungan ang ginawa ng ating bida, sapagkat isa na daw yung uri ng pangkukulam at hindi nararapat na proseso sa pakikipaglaban. At ito naman ngang si Magistrate ay agad ring pinigilan at sinabihan si Xu Guangping na wag na raw itong magsabi pa ng kung ano-ano, dahil gaya nga raw ng nabanggit niya kanina, ay nagmeditate nga rito sa Pingyang County ang ating bida at napaslang niya rin ang double mantises, kaya ano pa nga raw bang katakataka sa bagay na yon, na sadyang malakas at makapangyarihan ang ating bida, kaya nga rin siya tinatawag na Mr. Immortal. Ngunit panay parent nga ang pagrereklamo ni Xu Guangping, at ayon rito ay nagtangka nga raw ang ating bida na pumaslang sa publiko, ngunit bakit di raw siya inaaresto ni Magistrate, kundi pinoprotektahan pa, kaya naman ay ire-report niya daw ang lahat ng ito sa State Director at pahahatulan siya na isang kriminal. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay dumating na rin ang State Director dito sa Pingyang Hall. At iyon nga ay ang lalaking ito, kung saan ay agad rin namang binati ng lahat ng mga taong nangangarito. Ang State Director ngang ito ay tinatawag nilang si Mr. Shen. Kung saan nga ay agad rin ditong nagsumbong si Xu Guangping, at ayon rito sana raw ay gumawa ng aksyon itong si Mr. Shen, sabi pa nito na nabalitaan niya nga raw at narinig na ang double mantises ay lihim na nagtutungo dito sa Pingyang kaya naman daw ay inimbita niya si Mr. Yu upang makatulong. Ngunit ang ating bida nga raw ay gumamit ng kung anong uri ng pangkukulam at pinaslang si Mr. Yu, habang ang Magistrate naman daw ay wala man lang ginawa upang pigilan ang ating bida kanina, kaya sana naman daw talaga ay gumawa ng patas na desisyon itong si Mr. Shen. Sambit naman nga ni Magistrate na si Xu Guangping raw ay gumagawa lang ng paninirang puri, sapagkat ang ating bida raw naman ay credited sa pagpaslang sa double mantises, at kaya naman daw pinaslang ng ating bida si Mr. Yu ay dahil sa ginalit nito ng walang dahilan ang ating bida, at dahil daw sa ito na rin ang naghamon, kaya pinatulan na rin naman ng ating bida kesa siya pa yung mapahamak. Matapos nga ang mga pahayag ng dalawa, ay nanatili munang tahimik si Mr. Shen at pinag-iisip ang mabuti ang lahat. Pagkatapos ay lumapit ito sa ating bida at bumati. Kasunod ay sinabi rin nito na sobra daw siyang humahanga sa ating bida mula pa noong naikwento siya ni Mr. Kong. At nagagalak rin daw talaga siya ngayon, dahil finally ay nakilala na rin niya sa personal ang ating bida. Ang mga kalalakihang ito naman nga, ay labis ang pagtataka kung bakit ang isang state director daw ay yumuyuko at nagbibigay galang sa tulad ng ating bida. At maya-maya nga ay nagsalitang muli si Mr. Shen,
Ayon rito ay hindi nga raw maaaring basta na lang husgahan ang sinumang tao base sa kanyang itsura. Sabi pa nito na ang kanilang empire raw ay itinayo dahil sa martial arts, at bilang isa raw powerful master ang ating bida ay natural lang daw na tretuhin siya ng may paggalang. Sambit pa ni Mr. Shen, na dahil nga raw sa napaslang ng ating bida ang double mantises ay maituturing daw iyong malaking blessing para sa lahat ng mga taong nakatira rito, kaya naman din daw ang lahat ng residente rito sa iyong prefecture ay nagsi-celebrate ngayon para sa tuluyang pagkawala ng dalawang mantises. Dagdag pa nga ring tanong ni Mr. Shen sa ating bida, kung nais raw ba niyang sumama para sa isang handaan bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa, at upang makita na rin daw ng mga tao ang kanilang savior. Tugon naman ng ating bida, na bilang isang cultivator ay hindi raw siya mahilig sa maingay na lugar, nais niya lamang sa tahimik at payapa. Sabi pa niya na ang pagkakapaslang niya raw sa double mantises ay isa lamang coincidence, kaya naman di na raw kailangan pa na maghanda at magpasalamat ng sobra ni na Mr. Shen at ng mga tao rito sa Pingyang at sa buong yung prefecture. Dagdag pa niyang sabi na masyado na raw matagal ang naging paglalakbay nila rito ni Old Initiator kaya naman kailangan na rin nilang makabalik at makauwi. At wala na ngang nagawa pa si Mr. Shen, sapagkat ang ating bida na mismo ang nag-decide na umalis na, kaya naman nga ay nagpaalam na lang sila ng maayos sa ating bida at nagsabing mag-ingat raw siya sa kanyang paglalakbay pauwi. Nang sumunod na araw, ay nakabalik na nga silang muli sa Ling City, kung saan nga ay sinabi ni Old Initiator sa ating bida na naipadala na raw niya ang mga spiritual herbs na kanilang nakuha, at kung may nais pa raw na ipagawa ang ating bida ay sabihin lamang sa kanya. Sambit naman ng ating bida na mahusay raw ang mga ginawa ni Old Initiator kaya naman maaari daw itong kumuha ng ilang mga herbs na madadala sa kanyang pag-uwi. Sabi naman ni Old Initiator, ay marami na raw siyang nakuha mula sa ating bida kaya naman ay hindi nararapat na tumanggap pa siya ng karagdagang rewards. Sambit naman ng ating bida na ang Bayon Temple nga raw ay unti-unti nang lumulubog, kaya naman dapat lang daw na magdala ng herbs si Old Initiator upang may bangon muli ang nasira nitong reputasyon. Makalipas ang ilang oras, sa kabilang dako ng Ling City, ay makikita ang grupo ng mga kalalakihang ito na todo ang ginagawang pambubugbog kay Mr. Guo. Kung saan ang kalbong lalaking ito na kabilang sa grupo, ay sinabihan si Mr. Guo na ito na raw ang kanyang one last warning, at kapag hindi parent daw siya nakapagbayad sa loob ng 3 araw ay pahihirapan din daw maging ang kanyang buong pamilya. Hindi na nga lamang nagsalita pa si Mr. Guo, kung saan nga ay makikita rin sa kanya ang mga pasa at hirap na kanyang dinanas mula sa mga mapang-ipang lalaking ito. Hanggang sa maya-maya nga rin lang ay iniwanan na rin siya ng mga ito, matapos siyang saktan at puwersahin na magbayad. At nang makatayo nga si Mr. Guo ay sandali siyang lumapit at humawak sa isang puno upang maisaayos ang kanyang pakiramdam kahit papaano. Matapos ang ilang sandali, ay makikita ang ating bida na abala sa paglalakad habang nagmumuni-muni, kung saan nga ay natanawan siya ni Mr. Guo at agad rin siyang tinawag nito. Kaya naman nga napalingon rito ang ating bida, at nang makita niya kung anong kalalagayan nito ngayon, ay agad niya ring tinanong kung anong araw ba ang nangyari dito at bakit puro ito pasa at sugat. Ngunit di naman nga sinabi ni Mr. Guo ang totoong nangyari sa kanya, sa halip ay sinabi na lang niya na siya raw ay aksidente lamang na nahulog kaya siya nagkaganito. Subalit dahil nga sa sugat at mga pasa na kanyang natamo mula sa mga nambugbog sa kanya, ay hindi niya mapigilan ang sarili na mapa-ouch sa tuwing napapabigla siya sa paggalaw. Kaya naman nga ang ginawa ng ating bida, ay sinabihan niya si Mr. Guo na manatili lamang daw ito sa kanyang pagkakatayo at gagawa siya ng paraan para mapahilom at mapagaling niya ang mga sugat nito. Kasunod nga ay hinawakan ng ating bida si Mr. Guo sa likuran nito, pagkatapos ay kanya na rin itong ginamo gamit ang kanyang kakayahan. At matapos ang ilang saglit, ay tinanong ng ating bida si Mr. Guo kung meron parent daw ba itong nararamdamang kirot at sakit, at masigla naman ngang tugon ni Mr. Guo na mabuti na raw ang kanyang pakiramdam, sabay tanong rin ito kung saan daw ba natutunan ng ating bida ang ganitong uri ng panggagamot. Marahan naman ngang sambit ng ating bida na ito nga raw ginawa niyang panggagamot ay natutuhan niya mula sa Martial Arts Academy dahil sa pagsali niya rito. Sabi naman ni Mr. Guo na nabalitaan niya nga rin daw ang tungkol sa bagay na yon, subalit di niya daw inaasahan na ganun lang kabilis na natutuhan ng ating bida ang ganong skill. Tiyak raw na matutuwa ang kanyang ama kung sakaling buhay pa ito hanggang ngayon. Sambit naman ng ating bida matapos magsalita ni Mr. Guo, ay maghintay lamang daw muna ito sandali sapagkat kukuha lang siya ng masasakyang karwahe. Pagsapit ng gabi, ay nakarating na nga rin dito sina Mr. Guo sa kanilang mansion.
At dahil nga sa labis na pag-aalala ay agad rin siyang tinanong ni Mrs. Go kung ano raw bang nangyari sa kanya, marahan naman nga niyang tugon sa asawa na ayos lang naman daw siya, ang kailangan niya lang ay makapagpahinga ng mabuti. Kaya naman nga ay inutusan na rin agad ni Mrs. Go ang kanilang housemaid, upang kumuha ng hot water para kay Mr. Go. Habang sa kabilang dako namang ito, sa may labas ay makikita ang ating bida na nakatitig lamang at pinagmamasdang mabuti ang magandang buwan at kumikinang na mga bituin. Habang iniisip niya rin na napakabuti raw sa kanya ni Mr. Go kahit noon pa man, subalit hindi raw ito masasabing long-term solution para sa kanya na mabuhay na nakadepende lang sa iba, dagdag pang sabi ng ating bida na nito raw namang mga nakaraang buwan ay talagang malaki ang inimprove ng kanyang cultivation, kaya naman tiyak raw talaga na makakaya na niyang mabuhay ng mag-isa. At maya-maya nga lang din ay nilapitan siya ni Ning, at nagpasalamat ito sa kanya dahil raw sa sinamahan niyang makauwi rito sa mansion ang ama nitong si Mr. Go. Pagkatapos ay bigla na din lamang itong lumuhad, at sinabing humihingi raw siya ng tawad para sa lahat ng mga nasabi niya at nagawang kamalian noon sa ating bida. Sinabihan naman ito ng ating bida, na tumayo na dahil hindi raw naman nito kailangan pa na lumuhad sa kanya, sambit naman ni Ning na sana raw kahit papaano ay magawa parents silang tulungan ng ating bida, kaya naman nga napatanong rin agad dito ang ating bida, kung ano nga ba talaga ang problemang kinakaharap ngayon ng pamilya nila. At ikwinento na nga ni Ning ang lahat, kung saan nga ayon rito na ang business raw nila ay nasa maayos lamang na sitwasyon nitong nakaraang buwan, subalit ng mga sumunod pang buwan ay bigla na lang kung ano-anong uri ng insidente ang nangyari, kung saan ang cargo ship raw ng kanyang ama ay bigla na lamang lumubog sa ilog, kaya naman ang mga seller ay pilit na nanghihingi ng payment. At dahil nga doon, para maibalik ang pera ng mga ito ay plinano ng kanyang ama na ibenta ang mga stock sa mababang presyo, ngunit wala namang sino man ang nagbalak na bilhin ang mga ito, at dahil nga raw sa wala na ring ibang choice ang kanyang ama ay kumuha na lang ito ng loan para may salbo pa sana ang kanilang business. Sambit naman ng ating bida rito na ayon raw sa mga kwento nito ay merong mga tao na tina-target sila, sabi naman nga ni Ning na iniisip rin daw ng kanyang ina ang tungkol sa bagay na yon, ngunit gayon paman ay pinapatakbo naman nila ang kanilang business ng tapat at walang sama ng loob, kaya naman di ni alam kung sino daw ba ang mga taong magtatangka na gumawa ng masama sa kanila. Tanong rin naman ng ating bida, kung nai-report na raw ba ng mga ito sa polis ang nangyaring paglubog sa kanilang cargo ship, tugon naman ni Ning na sinubukan na raw nilang mag-report ng isang beses, subalit ang naging sagot lamang daw ng mga pulis sa kanila ay tanging aksidente lang raw talaga ang nangyari sa kanilang cargo ship at walang sino man ang may ibang kagagawan. Kaya naman nga sandaling nanahimik at nag-isip ang ating bida tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Hanggang sa nagsalitang muli si Ning, at sinabi nitong ayon raw sa kanyang ina ay close raw itong ating bida sa Kong family, kaya naman iminungkahi raw nito sa kanyang ama na humingi ng tulong mula sa ating bida, subalit yun nga tumanggi ang kanyang ama, sapagkat nahihiya nga daw siya rito sa ating bida. Tapos sabi din daw ng kanyang ama na ang pamilya nga raw ng ating bida ay labis na naghirap noon, at ngayon ay sobrang dami nga raw ng kanyang dinaranas para lang ma-achieve ang matagumpay na pamumuhay, kaya naman rin ay ayaw raw ni Mr. Go na makidagdag pa sa mga problema ng ating bida, dagdag pa nga ring sabi ni Ning na natatakot raw siya na baka kung anong mangyari sa kanila oras na di nila masolve ang kanilang problema. Marahan naman ngang sambit ng ating bida, na wag na raw itong mag-alala pa sapagkat siya na lamang ang bahala, dahil malaki rin naman daw talaga ang naitulong sa kanya ni Mr. Go kaya nararapat lang din na siya ay tumulong, at dahil nga sa sinabi ng ating bida ay tila ba napanatag na rin kahit papaano ang kalooban ni Ning, kaya naman nga tuwang-tuwa rin itong nagpasalamat sa ating bida. Pagsapit ng maaliwalas na umaga, sa isang silid ay naren si Mr. Go, kung saan nga ay agad rin na may nagsabi rito na meron daw masamang balita, sapagkat ang lalaking araw na si Niu Laoliu ay papunta na rito ngayon sa kanilang mansion kasama ang buong grupo nito. At makikita nga natin, na nandirito na nga sa labas at nag-aabang ang mga kalalakihang ito, na siya ring mga nambugbog kay Mr. Go. Kung saan nga ay nanggagalaiting malakas na sinabi ng kalbong ito na bakit hindi raw lumabas rito ngayon si Mr. Go, upang sila ay harapin, at kapag hindi pa rin daw ito lumabas ay kanilang susunugan ngayon din mismo ang buong mansion. At maya-maya nga lang din ay lumabas na si Mr. Go, at agad rin niyang sinabi na tigilan na raw ng kalbong ito ang kasisigaw, dahil nandirito na naman daw siya. Kaagad rin naman ngang sabi ng kalbong lalaki, na sinabi na raw naman niya na magbayad na rin kaagad itong si Mr. Go,
pero bakit di parent daw ito nagbabayad hanggang ngayon? Sambit naman nga ni Mr. Guo na nabayaran na raw naman niya ang kapital kaya bakit pa humihingi ng karagdagang bayad ang mga ito? Sabi pa niya na kapag raw pinilit parent siyang pagbayarin ay magre-report na talaga siya sa Imperial Court. Sambit naman nga ng kalbong lalaki, na napag-usapan raw naman nilang mabuti ang tungkol sa pag-utang ng pera ni Mr. Guo, kung saan nga ay pumirma rin ito sa ginawa nilang kasulatan, kaya naman nararapat lang daw talaga na bayaran nito ang utang, at hindi na kailangan pang i-report kung kanino. Mariin namang sabi ni Mr. Guo na nabente niya na nga raw ang kanyang mga properties para lang mabayaran ang kapital, at tungkol raw naman sa interes ay babayaran niya yun ayon sa kanilang kasunduan, kaya't sana naman daw ay sundin rin ng kalbong ito ang kanilang napag-usapan. At maya-maya nga rin lang ay sumunod na rin dito kay Mr. Guo ang kanyang asawa, at ang anak nilang Sining. Na tinanong rin naman nga kaagad ni Mr. Guo kung bakit sumunod pa raw ang mga ito sa kanya, at bakit hindi na lang daw manatili ang mga ito sa loob ng kanilang tahanan. Sambit naman ngang muli ng kalbo na wag na raw magmatigas pa itong si Mr. Guo, at kung wala parent daw talaga itong pera ay bakit hindi na lang daw sila gumawa ng bagong kasunduan, kung saan ay nananatili parent daw valid ang proposal ng kanilang young master, na kapag willing daw Sining na maging concubine nito ay mawawala na lang na parang bula ang lahat ng kanilang mga utang. Pag-alit naman ngang sambit ni Mr. Guo, na hindi niya raw hahayaan na ang kanyang anak ang maging kabayaran sa kanilang utang. Sabi naman ng kalbo na hindi raw naman si Mr. Guo ang masusunod sa puntong ito, sapagkat dahil nga raw sa hindi nito mabayaran ang utang ay kukunin na lang nila Sining upang maging kapalit, sabay iniutos na nga rin ni kalbo sa kanyang mga kasamahan na dakpin ngayon din Sining. Kaya naman nga ang mga ito ay dali-daling nagsilapitan upang dakpin ang dalaga. Kaya naman nga ay makikita rin sa mukha ni Mr. Guo at Nining ang pangamba at pag-aalala. Abangan sa next video natin kung ano pa nga ba ang mga nakaka-excite na mangyayari. Makukuha nga kaya ng mga ito ang dalagang Sining, pakatutukan lamang po ang lahat dito sa ating channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang ating episode ngayon, ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo ngayon sa inyong panonood mga idol. Thank you po.